Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang awit, kabanatang 40, talatang 2, na ganito po ang sinasabi. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Praise God. Ang ating pong paksa ay pinamagatang pag nahulog sa madilim na balon. Praise God. Pag kayo nahulog sa isang madilim at malalim na balon, at ang sinag ng araw ay inyo lamang maaring makita kung katanghali ang tapat, dibdiban ang inyong pagtawag sa Diyos. Tapat ang inyong pagmamakaawa na kayo'y iligtas. Noong pong unang panahon, yan ang pangkaraniwang pangyayari. Natatandaan ninyo si Jose sa matandang tipa na inihulog ng kanyang mga kapatid sa balon at pagkatapos ay pinagbili. Si Jeremias ay inihulog din sa balon na ikinagalit ng hari ang kanyang mga hula. Kung pupunta kayo sa labi ng bahay ni Caiphas, ang pinakapunong saserdoteng lumitis at tumatol kay Jesus, may makikita po kayong isang balon sa loob na kung saan nila inilagay si Jesus habang naghihintay litisin. Ang mga balong karaniwang kinahuhulugan ng marami sa atin ngayon ay hindi tunay na at literal na balon, kundi psychological na balon. Ito po yung galit, kalungkutan, kapighatian, pamamanglaw, pag-aalala, masamang bisyo at gawain. Ang mga ito ay parang mga balong napakahirap ahunan at takasan. Maaari kayang kayo ay nasa ilalim ng mga ganitong uri ng balon. Ang kapansin-pansin ay maraming taong may mataas na pinag-aralan, nakaaangat at kilala sa lipunan. Mga taong nagpasimula na puno ng magagandang pag-asa para sa kinabukasan. Mga taong nung una ay naniniwalang dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Ngunit ngayon ay nagtatanong kung nasaan ang Diyos at kung bakit hindi sila inililigtas sa balong kanilang kinahulugan. Hindi tiyak kung si David ay literal na nahulog sa balon. Ngunit siya ang pinakamaraming banggit ng balon sa buong Biblia. Ang tiyak ay sa kanyang buhay emosyonal at espiritual. Maraming beses na natagpuan niya ang sarili sa malalim na balon. Halimbawa, pakinggan ninyo ang mga sumusunod na nanggagaling sa kanyang panulat. Di walang dahilan ang hangad sa akin. Ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Matagpuan po natin ito sa awit, kabanatang 35, talatang 7. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Awit, kabanatang 40, talatang 2. Minsan po ay sinisi ni David ang Diyos sa mga pangyayaring nagbulit sa kanya sa balon. Ngunit Diyos ang palagi niyang sinasabing nagligtas sa kanya. Siya pa rin ang Diyos na nagliligtas sa atin sa balon at naglalagay sa atin o sa ating mga paa sa ibabaw ng matibay na bato. Tanong, ikaw ba'y nasa ilalim ng madilim na balon at nangangailangan ng tulong upang makaahon? Sinubukan mo na ang lahat ng paraan, ngunit laging bigo. Wala kang dapat gawin kundi tumawag sa Diyos. Hindi mo kailangan mangako kung ano ang iyong gagawin bilang pagpapasalamat. Basta't magkaawa ka lamang sa Kanya at tiyak na ililigtas Kanya. At matutuklasan mong ganap na magbabago ang iyong buhay dahil doon.
purihin natin ang Diyos na buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Maraming salamat po sa pakikiisa nyo sa pag-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.